people? Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga and God bless you, guys. Siyempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan sa mga makasolid na makamama Sam dyan. Hello sa inyo lahat. Alam na ninyo kung sino kayo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyo lahat. So, ngayong araw na to, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh! Magtataas ng kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre marami tayong chika. Para sa una natin chika, Mama Sam, ano ang reaction mo? Ayon sa chika ni Osmel, di umano ay nanalo lang daw si Gabriela Isler noong 2023 sa kahilingan ng isang Russian businessman. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, Osmel is Osmel. Ayan. So, si Osmel, nilalaglag niya yung queen nila, di ba? So, yun, nakakaloka. Walang magpapatunay na totoo yung sinasabi ni Osmel, maliban lang sa sinasabi niya. At bakit naman ako maniniwala doon sa chika ni Osmel? Eh, chika nga niya yun, di ba? So, sa madaling salita, sana matuto siyang mag-move on. Alam mo yon, move on kapag may time. Kasi ako, para sa akin, syempre pride ng Venezuela si Isler, at kung sasabihin niya, nanalo lang yan dahil dinaya. Ano ba? So, para namang hindi siya nandaya noong mga panahon na siya ang may hawak ng Miss Venezuela. Diba? So, ako, para sa akin, yung mga ganyang bagay, hindi na dapat yan sinisiwalat. Ano ng petsa na, diba? 2025 na. So, parang 13 years or 12 years nang nakakalipas. Hindi ka pa rin nakaka-move on sa ganyang kwento. Parang, akin, ano ba ang chika ngayon? At ayun ang pag-usapan natin, di ba? So, yun. So, alam naman natin si Osmel, minsan ay wala sa wisyo kung magsalita. Minsan, ito ang sinasabi. Minsan, ganito ang sinasabi. But ako, para sa akin, sana may pinagkatandaan lang ang mga matatanda at hindi matandang paorong. Ganon. So, yun. Nakakaloka kasi doon sa chika na, alam mo yon, na parang iti-chika niya ng ganyan. Parang, sana you have to keep your mouth kasi parang kahit sabihin naman natin, o totoo ba yan? O tapos, asan yung ebidensya mo? O, diba? So, yun lang yun, ganun kasimple. But ako, para sa akin, hindi ko kailangan paniwalaan yung mga ganyan chismis dahil napaglipasan na yan ng panahon. Move on kapag may time, Madam Osmel. Diba? I love Madam Osmel. Isa yan sa mga hinahangaan kong beauty queen maker. Pero yung mga ganyang lalabas sa bibig niya mismo, na ganyan, ganito, ganyan, parang nakakaloka. I hope na sana pa minsan-minsan naiisip niya kung ano ang mabuti at ano yung hindi. Yung panahon na nanalo si Isler, todo-todo yung yakap niya. Tapos ngayon, galit siya, ganyan yung sasabihin niya. Oh my gosh, nakakaloka. Anyway, move on. And then, para sa sumunod natin, chika, Ana Patricia Lorenzo, tingin mo malakas ba ang magiging laban niya sa Miss International Queen Mama Sam ngayong September? Oh, malapit na, next month na. Well, sa nakikita ko sa kanya, puspusan yung paghahanda niya, di ba? Talaga namang ready na siya para sa competition. Sinasagad niya yung sarili niya. And I think good yan, di ba? Good, the more na nagpupursige ka na gawin yung mga bagay-bagay na kailangan mo para sa laban mo,
ay winner yan. So, ako naniniwala ako, bakit hindi? Malay naman ninyo, biglang siya ang mag-uwi ng corona ng Miss International Queen ngayong taon na to. But ako naniniwala ako kay Ana Patricia na aabot yan sa dulo ng competition. Basta magtiwala lang tayo sa prosesong ginagawa niya. Kasi syempre, sa ngayon, wala na tayong ibang kailangan gawin kundi suportahan ang ating mga magiging pambato sa international pageant. At isa na nga dyan si Ana Patricia na talagang masasabi ko naman may laban sa competition na to. So, depende na lang yan sa mga makakalaban niya. Depende na lang yan sa gagawin niyang eksena. Tulad nga na sinabi ko, magtiwala sa proseso na gagawin ni Ana Patricia. Ganon! At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, nako, nakakaloka. Kagabi nagkaroon nga ng eksena ang mga artist ng GMA para sa kanilang gala night at kung saan yung mga ibang beauty queens ay inimbitahan. So, isa na nga dito sa pinag-uusapan, si Liana Aduana na ang bongga-bongga daw ng kasuutan at tingin ko daw ba si Liana ay pwedeng-pwede na maging next Miss Universe Philippines. Well, ang masasabi ko siguro next Miss Grand. Ewan ko, hindi ko alam. But naniniwala ako kay Liana Aduana na maganda yung ipinapakita niya dito sa organization ng Miss Universe Philippines, di ba? She's a very active, but mas gusto ko siyang lumaban ng Miss Grand Philippines. Sa totoo lang, mas nafe-feel ko na mas bagay ang mga eksena niya doon, yung mga galawan niya. Pero kung gusto niya talaga ang universe, wala naman tayong magagawa. Yes, yung mga ganyang galawan, ganyang eksena, siguro bawasan lang konti at gawing mas sophisticated yung datingan, di ba? And sophisticada na galawan plus nandoon na a little less sexy. Kasi masyado siyang sexy. So kaya naiisip mo pag nakita mo yung photos niya ay Miss Grand. Ganon. Pero siguro kung iibahin niya yung styling niya para mas maging mukha siyang Miss Universe, bakit hindi, di ba? Matalino si Liana Aduana at gusto ko talaga na maka-eksena siya sa susunod na taon sa competition ng Miss Universe Philippines kung sasali uli siya. At kung hindi man, pwede siyang mag-Miss Supranational, pwede siyang mag-Miss Grand. What do you think, guys? O, di ba? So, yun. Good luck kay Liana. Ang ganda niya kagabi. In fairness. So, another beauty queen from the Miss Universe Philippines. Mama, somethingin mo, kaya mong mag-back-to-back ni Miss Eco Philippines para sa susunod na taon? Well, si Doc. Ako para sa akin, I think, yes, kung magba-back-to-back, kung nagbibigay ng back-to-back ang Miss Eco, yes na yes ang sagot ko dyan. Kasi she's a total package. Alam naman natin kung paano siya gumalaw, paano siya magsalita, paano yung execution niya, lahat. So ako, wala akong question doon. Pero ang question ko kasi, hindi doon sa kandidata natin para questionin siya, kaya ba niya? Kasi kaya naman niya. Ang tanong, doon sa mismong organization ng Miss Eco International, nagbibigay ba sila ng back-to-back? Ako estimate ko, first runner-up kasi hindi sila nagbibigay ng back-to-back. Sa dami na natin pinadala na talagang parang pwedeng mag-back-to-back sa kompetisyon ng Miss Eco International pero hindi nag-success. But umaasa ako sa maliit na porsyento, malay mo naman, i-break niya yun ng bonggang-bongga. Diba? So yun, looking forward pa rin ako na aarangkada itong si Doktora sa magiging laban niya sa susunod na taon sa Miss Eco International. So looking forward tayo dyan. At I'm so excited for her. Diba? Kasi talagang umaarangkada at palaban. O diba? So good luck! At eto, Gasini Ganados, Mama Sam, anong masasabi mo sa kanyang styling? Pwede pa kaya siyang sumali sa iba pang pageant? Gasini Ganados, that's why she is a Miss Universe Philippines. Kasi talagang makikita mo sa kanya galawan, eksena, at saka yung styling, panalo. Kaya isa yan sa mga kinatakutan noon sa Miss Universe Kaya lang kasi yung galawan niya na, yung tipong pag nagsalita na siya, wale. Lalo na yung mga panahon noon. Pero siguro kung yung panahon niyan ngayon na ilalaban mo si Gasini Ganados, ay, eksena yan ng bonggang-bongga. Kasi
hindi naman ganun kabongga yung mga Q&A dyan ngayon sa Miss Universe. Parang feeling ko papalo. Styling perfect si Gassini. Sa totoo lang. Huwag mo lang pagsalitain. Sabi ko nga ako, yung irang to ang pinasok ni Gassini Granados, I think magpipenetrate to eh. Oo. So, ayun yung kailangan gayahin ni Atisa Manalo para sa akin. Yung styling ni Gassini na, alam mo yun, na ang ganda, ang fierce. Kasi lahat talaga ng mga photos na nilalabas nila noon, yung during Miss Universe Philippines si Gassini Granados, ay talaga namang, sabi ko, suwak na suwak, pinagkakaguluhan, pinag-uusapan. At, oh my gosh, I'm so happy during that time. So, kung ganyan yung gagawin ni, katatakutan talaga si Atisa Manalo ng kalaban. So, kung pwede pa bang sumali si Gassini? Oo naman, kasi meron namang Miss Grand, nag-overage sila, di ba ngayon, nagtaas ng age limit. And then, ganun din ang Miss Supranational. Pero kung ako ang tatanungin mo, Grand or Supra, mas gusto ko siya sa Supra. Kasi sa Supra, parang mas papalo ang beauty ni Gassini. Mas eksena ng bonggang-bongga. Pero ikaw ba, tingin mo, saan mo siya isasali? Sa Miss Grand or sa Supra? So, yan! Ay, nako, si Gassini Granados. I love her. And then, at para naman sa sumunod natin, chika, syempre, Beatrice Luigi Gomez at Atisa Manalo. Halos magkaparehas ng suot. Mama Sam, anong chika mo dito? Akala ko nga iisa yung designer nila. Mukhang iisa yung telang pinagbilhan. Magkaiba lang ng eksena. Nakakaloka kung iisipin mo. So, pwede mong sabihin, ito na ba ang sign na si Atisa Manalo ay makakarating din sa top 5 na Miss Universe? O, di ba? Yung mga tipong ganyan. Kung magiging makulit yung iniisip mo, ay, ito na siguro ang sign na hinihintay natin na mukhang si Atisa na ang makakarating sa top 5 ng Miss Universe. Looking forward ako dyan. So, nakakaloka syempre kung iisipin mo dahil parehas na parehas yung tela. Magkaiba lang ng cut at mas binongga ni Luigi Gomez yung kanyang damitan, di ba? So, dapat dyan maging maingat ang mga kandidata or mga beauty queens natin sa pagpili ng mga sinusuot nilang damit sa mga malalaking event katulad ng ng Gala Night dito sa GMA. Oo. So, dapat talaga medyo dyan, kung pagkukuha sila ng mga designer, dapat pack na pack talaga yung kanilang mga labasan. Dito kasi, malaking event to pa red carpet, di ba? So, dapat pag lumabas ka dyan, mapapawaw yun lahat. Lalo na kung ikaw ang Miss Universe Philippines, di ba? So, make sure lang na wala kang kapareha. So, dapat lang na ang isa sa mga titignan nila yung pinakamagandang suot ng Miss Universe Philippines. So, yun. So, yung suot ni Atisa Manalo, kung individual, pag tinignan mo siya, okay naman, maganda. Pero kapag dinikit mo na siya doon sa mga artista at saka sa mga parang ate, buti na lang maganda ka. Dahil kung hindi, ligwa ka dyan. So, yan! Nakakaloka! Ay, nako. Anyway, so good luck kay Atisa at good luck sa magiging laban niya sa Miss Universe. Pero eto, nagmamaganda at nagmamaas yung mga Indonesian fans. Talagang pilit na dinidikit nila ang magiging pambato daw nila sa Miss Universe pag nagkataon na ito ang manalo sa Indonesia, sa Miss Universe Indonesia. Kalimutan ko yung pangalan ng babaitang to. Anyway, so, ang chika ko dyan ay, alam nyo, Indonesian, naiintindihan ko yung momento nila na, alam mo yon na sobrang gusto nila maging powerhouse sila, yung mga tipong ganon. Gusto nila umangat sila sa mundo ng pageantry. Kasi ganyan din naman yung naging feel natin noong mga nag-i-start tayo noon. Pero kasi, sa kanila kasi, ang unang nagiging problema, yung mga tagahanga nila, paminsan-minsan siguro kailangan magkape.
para kabahan paminsan-minsan, di ba? So, alam mo yon, yung magkape kayo, try nyo Indonesian pans na uminom ng kaping barako, yung matapang na matapang para maramdaman ninyo yung kaba paminsan-minsan. At nang maintindihan ninyo kung ano yung mga sinasabi ninyo sa social media, na kayo ang powerhouse, kayo ang ganito, kayo na ang bagong new era, yung mga ganyang eksena ninyo. But, tulad nila sinabi ko, naiintindihan ko naman sila. I love Indonesian. Marami akong mga friends na Indonesian. Naiintindihan ko na yung pagiging nila, possessive sa mga queens nila. Oo, ganon. So, sabi kasi nila, si Atisa daw, natalo daw ng beauty queen nila na si Tata. Alam mo, kung magre-rematch si Atisa at saka si Tata sa isang pageant, try natin, Miss Universe. Si Tata ang ipapadala ninyo. Ewan ko kung makarating yan si Tata ninyo sa top 5. Ganon! Nakakaloka. Pasalamat na lang sila kay Bawang dahil ewan ko kung magjowa ba si Bawang at saka si Tata or mag-best friend or hindi ko alam yung relasyon nila bago magsimula ang Miss Cosmo. At talagang choice niya talaga si Tata. And then, ayun, ang dapat nilang pasalamatan talaga si Mr. Bawang. Kasi si Bawang kasi, 'di ba, pinili niya si Tata nang maging reyna ng Miss Cosmo. Take note ha, kauna-unahang reyna. 'Di ba? And then ayun nga, so sabi ng mga Indonesian fan, dapat daw si Tata daw lumaban daw ng Miss Universe, sigurado daw panalo. Charot kayo dyan. So, anong lalaban ng Miss Universe? Diyos ko, nakakaloka kayo. Ayun ang mga yung unang-unang maliligwak sa mga girls na sasali sa Miss Universe kung sakaling join siya, ganon. Kasi syempre, she's from Miss Cosmo. Ayaw ni Kun-an ng babaeng galing, reyna ng Cosmo, di ba? And then, ang ending niyan, thank you girl si Tata, ganon. Ay, nako, nakakaloka. So, ako para sa akin, keep going, keep believing, pero not to the point na parang maging over and over and over. Yung, alam mo yun, yung parang masyado ng parang invisible or impossible yung mga, yung mga pangarap natin. Dapat nandoon lang na hinay-hinay lang. Kasi sa Miss Universe, yung tulad niya, sinasabi ninyo, na kapag ito inilaban ng Miss Universe, sigurado, papasok tayo hanggang sa top 5. Tayo ang mananalo. Guys, lumaban na muna kayo. Tapos sa kanyo sabihin na kayo ang mananalong Miss Universe kapag nandoon na sila. So, manalo na muna siya dito sa Miss Universe Indonesia. And then, kapag nanalo na siya dyan, ayun. So, tingnan natin kung anong magagawa niya sa Miss Universe. Diba? Kapi-kapi pa minsan-minsan Indonesian. And then, promise, mararamdaman ninyo ang kaba. Lalo na kung kaping barako ang iinumin ninyo, talagang bug, ang dibdib ninyo. Charot! So, yan. So, kayo guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Ang ganda ng damit ko. Ngayon ko lang napansin. Matagal na to eh. Bago to, sa totoo lang. Pero, hindi ko siya sinusuot. So, ay ko. Ando doon siya sa sa aparador lang. Matagal-tagal na. And then, ngayon naisipan ko suotin. Sabi ko, ay, ang ganda ko pala dito. Charot! So, yan. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.